Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Fonzie. And to be honest, right before hitting the record button, hindi ko pa talaga alam kung anong gagawin kong topic. But since I've been reading all the comments on YouTube, first of all, it's so overwhelming. A lot of you are very nice in the comment section, which I don't know, hindi naman ako nag-expect ng negative comments, but you guys were, ewan ko, ang babait nyo. So, due to popular demand, sabi nyo mag-record lang ako ng mag-record. You guys are going to listen to whatever it is I am willing to share. Oh, actually, may topic ako in mind and this is just one topic. And first time in my entire vlogging history, kahit pang apat pa lang to, na wala akong notes kasi parang I'm just gonna go on the fly. Tama ba yung idiomatic expression? Yung parang gawin na lang natin to kung ano na lumabas sa bibig ko. Go. Pero yung topic I have in mind is Fonz and his relationship with comedy. Parang ang lalim. Kasi first things first, just to get this out of the way, I do not consider myself as a comedian. And comedians na baka may nanonood nito, gets nyo naman yung what it really takes to be called a comedian. And I don't think I am that. Actually, napag-usapan namin ni Charuth to before. Tinanong niya ako, kino-consider mo ba yung sarili mo na komedyante? Parang ang hirap i-claim, di ba? Sabi ko, hindi. Kasi parang for me yung comedian, these are the people who write jokes. Davao Conyo to me is a comedian because he writes his stuff. Tapos naka-structured siya. Alam niya kung kailan papasok yung joke, this and that and that. So parang very structured type of content. Ako kasi, I consider myself as a person quote-unquote funny on TikTok. Alright? Okay, side story. Dati akala ko yung quote-unquote ay quote and quote. For the longest time, pag sinasabi ko yun, quote and quote, kasi quote and quote. Yun pala, quote, unquote. Okay, wala lang. I'm sure may mga 10 sa inyo na first time lang din nalaman yun, so welcome. Na, going back yun, I do not consider myself a comedian. Probably in the future, if I take this more seriously, if this is the route I'm willing to take, kaya lang parang hindi ko masyadong nakikita yung sarili ko na in the future maging professional comedian. And also, ako talaga yung tipo ng tao na parang nakakatawa lang ako with friends. Alam yun. Pero pag ako, inilagay mo sa stage, tas ine-expect ng mga tao, ay, magpapatawa yan si Fonz. Hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya. I don't think I'm witty like that. Okay. Naimbitahan ako mag-host ng Pride event 2 or 3 years ago. Tapos, kasama ko sa stage si Ina Evans, Christian Antolin, si McCoy Dubs. Tapos, pagdating dun sa stage, nanigas ako. Tapos parang hindi ko na magalaw yung ko. Binabasa ko lang yung script, hindi ako nagpapatawa, nakikinig lang ako sa kanila. Siguro yung mga tao nakakakilala sa akin, iniisip na lang nangyayari kay Fonz. Oh my God, he's not funny. Yun, wala lang. Ba't ko kinakwento to? Yun, ikukwento ko sa inyo yung relationship ko with comedy, how I started, siguro na rin as a TikTok content creator, and when did I think I was funny. Kung may nanonood sa inyo at iniisip nyo, hindi naman nakakatawa si Fonz, bakit niya kiniklaim yung sarili niyang nakakatawa? Kami na nakakaintindihan dito. Okay, let's just claim it. I'm a funny person. Okay, so, nung bata ako, hindi ako, siguro nag-start to nung, alam niyo sa mga family gatherings, pinasasayaw yung mga bata, pinakakanta. Nung bata kasi sobrang loner ko, parang wala akong kaibigan, wala akong, especially within the family, pag may mga Christmas party, wala kasi akong ka-age group. Yung mga sinundan ko, medyo malayo yung gap, tapos yung sumunod sa akin, medyo malayo din yung gap. So ako lang yung nag-iisa sa batch ko na, ako lang. So pag family gatherings, sa mga Christmas party, lagi lang ako mag-isa. Actually, meron pa akong maraming story about my childhood, but I'm not gonna talk about that on this episode. So one time, pinagsayaw yung pinsan ko ng dayang-dayang.
Ay, dayang-dayang. Alam niyo yung dayang-dayang, di ba? So, pinush din ako na parang, ikaw nga, sayo ka din. Tapos nagsayaw ako. Naaalala ko, nagtatawa ng lahat because I was trying to be funny. Parang kengkoy-kengkoy na bata. Nagdadayang-dayang ako. So, tawa sila ng tawa. I think that's the earliest memory na realize ko, ganito pala yung feeling pag may ginawa ka, tapos natawa yung mga tao. Kasi iba yung hindi mo alam ba't sila natatawa sa'yo. Parang iba yung feeling na yun. Pero iba yung feeling na may pinerform ka na sana nakakatawa. Tapos natawa yung mga tao. Yun. So parang for me, that's the earliest memory na feeling ko ay nakakatawa ko. Sumunod na nito is sa school. Sa school, sobrang loner ko din. Especially nung bata. Kasi I was bullied a lot for being an effeminate kid. So wala akong masyadong kaibigan nung elementary. But again, during Christmas party, parang hindi ko alam anong trip nung advisor namin. Bakit kailangan namin mag-perform ng play? Tapos ako yung naatasan. Grade 5 ata ako nito. Grade 5 ako nito. Tapos gagawa kami ng skit. Impromptu skit in front of everyone. Ito yung parang feeling ko na-realize ko, gusto kong mag-artista. Kasi, gumawa kami ng drama. Tapos, umiyak ako literal, with tears, as in, hagulgul levels. Alam mo yung mga bata, mabilis umiyak. Kasi parang ang skit nun is, sa public school ako nag-aaral, but the rest of my friends were studying in a private school. Tapos, sasabihin ko, naalala ko yung script. Guys, parang gato. May bagong tinuro sa school namin. Alam niyo ba yung 2 plus 2 equals 4? Sabihin ng mga kaibigan kong taga-private school. Ano ba yan? Matagal na naming nalaman yan. Ngayon nyo palang pinag-aaral. Hindi ko naman binabash ang public school. Obviously, maraming public school na minsan mas magaling pa sa private school or madalas mas magaling pa sa private school. Pero ito yung thinking ko nung bata ako. And also coming from a public school that time. Nag-public school kasi ako for 1 year. Tapos parang feeling ko pag public school, mas behind yung learning, ganyan. So yun yung tema ng skit ng grade 5, me. Tapos umiyak-iyak ako. Nagwawala-wala talaga ako sa classroom. Pagkatapos nun, parang kumalat sa mga within teachers na, itong batang to, ang galing umarte. Tapos tinanong ako ng computer teacher ko, nakalimutan ko na yung name niya eh. Sabi niya, balita ko, ang galing mo daw umarte. Gusto mo ba mag-artista? Tapos sabi ko, di ba po pogi lang yung mga nagiging artista? Sabi niya, maraming pangit na artista nagiging marami din namang pangit na artista. Tumatak din sa akin. Anyway, so ito yung mga few moments in my early childhood na na-realize ko, parang sarap mag-perform, ang sarap. I like the feeling of being praised when you're performing. Tapos yun, nag-start na ako magkaroon ng confidence. Nag-start naman talaga na ma-form mo yung personality mo within your friend groups. So sa classroom, na-realize ko, tumatawa lagi yung mga classmates ko pagka may banat ako. Tapos within yung maliit na circle ko, kadalasan kasi mga nagiging kaibigan ko, babae. Nakatawa sila sa akin, ganyan. Tapos inisip ko, ako yung class clown. Kasi every time papasok ako sa isang section, every time I would be in a part of a group, ako lagi yung nagpapatawa. Okay, gets ko na ako na yung class clown. Merong, ang tawag dito, oh my God, nade-dead air na ako. Nung high school ako, meron akong isang friend, hindi ko na lang sabihin yung pangalan niya, baka this person doesn't want to be associated with me anymore. Tapos parang kaming ang tawag sa aming dalawa, OA. Kung meron akong high school classmate at naalala nyo, tawag sa amin nitong taong to ay OA kasi we would do the most, as in literal, the annoying duo sa classroom. Ako yung tipo na nakapayong ako sa loob ng classroom. Lord, kill me now. Naalala ko ito mga katarantaduhan ko nung high school. Naka-shades, tapos nakapayong sa classroom. Kasi parang, gusto niyong manotice, nakaka-irita, buisit. Tapos minsan nagpo-push up ako nung second year high school, naalala ko.
sinasayaw ko yung Crazy in Love ni Beyonce, yung yung ass shake, ganyan. Tapos yung may part dun sa music video ni Beyonce, Crazy in Love, yung umpisa, yung catwalk, tapos bigla siyang madadapa, gaganon. Ginagawa ko siya sa class. Tapos nagtatawanan yung mga tao. Di ako naman tuwang-tuwa ako na parang, napapatawa ko sila. Tapos yung isang, alam niyo yung mga classmate yung epal, alam mo, nagkakatuwaan kayo. Sasabihin ng classmate dun sa teacher, "Ma'am, si ano po, nagaganito. Papagawin nyo nga po sa harapan ng classroom." Siyempre, iba na yun. Iba na yung pakiramdam pag ginagawa mo within your friends sa likod ng classroom compared sa papupuntahin ka sa harapan tapos lahat manonood, pati teacher. Parang nakakasira ng mood. Tapos, sa sobrang ayoko, parang feeling ko mapapahiya ako pag ginawa ko siya in front of the class. Ang time na to, hindi ko pa naman kina-consider yung sarili ko na bakla. So parang nahihiya ako na mag-Beyonce in front of the class. Umiyak ako kasi ayaw mag-move on nung klase hanggat hindi ko daw ginagawa. Sabi niya, hindi ako magtuturo hanggat hindi mo ginagawa. Ako, na-pressure ako. Sobrang na-pressure ako. Tapos umiyak ako. Sabi nung teacher ko, "Hoy, ang sabi ko mag-Beyonce ka, hindi mag-Sharon Cuneta." Buisit. Anyway. Yun. Tapos, okay, pwede mag-share lang. Sobrang nalat. Lagi pa namin kinakanta nung high school, yung "If I Ain't Got You" ni Alicia Keys. Oh my God, sana wala nakakanood dito na classmate ko nung high school. Tapos, binabago ko na yung tono. Bata pa lang ako. Kumakanta na ako na pangit yung boses. Yung pinapapangit yung boses. So kami mga nakakatawa sa classroom, tinutuan ko silang kumanta yung "If I Ain't Got You." "Some people want it all, but I don't." Ginagano. Tapos imagine mo, 4 kaming kakanta nun. "Some people want it all, but I don't." So stupid. Tapos, wala lang. Okay. Gets nyo ba? Yung parang, ito yung mga classmates nyo na weird, hindi naman loser, pero, kasi gusto rin kami ng mga classmates namin. Yun, so yun yung start ng naging, parang na-embody ko na, ang sarap magpatawa. So, nadala ko na din siya sa college. Nung college daw, hindi. Sobrang, college pala yung turning point ng buhay ko. Doon ako naging introvert. Utang na loob tong college na to. Kwento ko lang ba't ako naging introvert ako. So, pagdating ko ng college, kasi patapos na yung high school days ko, wala pa akong ine-enrollan ng college. Would you believe, hindi ko alam yung konsepto ng college. Hindi siya joke, hindi siya OA. Hindi ko alam. Yung mga classmates ko nag-a-apply, ako wala akong kaplano-plano. Hindi ko alam kung anong course ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta, anong gagawin. Wala akong konsepto ng mga schools ng college. Ang alam ko lang yung NCST sa may Dasma kasi sila pumunta sa school namin. Tapos parang nag-i-invite na parang, "Guys, mag-enroll kayo sa amin," ganyan. Sinabi nung advisor ko, si Ma'am De Quiros, sabi niya, "Kailangan mong mag-communication arts, mag-mass comm ka, yan yung course na bagay sa'yo." Kasi nag-theater na din ako nung towards the last few years of my high school. So nakikita niya na parang pang mass comm daw ako. Sabi niya, mag-try ka sa De La Salle University Dasmariñas, which was the closest na university na maganda sa amin. So sumabay lang ako dun sa classmate ko, nag-apply kami, entrance exam, nakapasa ako. Ang first choice ko pala was architecture, kasi yung tatay ko, architecture yung course, pero hindi niya na pagpatuloy. So, to continue his legacy, kahit hindi nga tapos, sabi ko, mag-architecture muna ako. Second was communication arts. Third was broadcast journalism. Literal, I don't know anything about those courses. Sinabi ko lang sa akin ng mga tao na ganun yung kunin ko. So, obviously, bumagsak ako sa architecture kasi nung high school ako, isa lang ang line of 8 ko, which was English. The rest, line of 7. Ganun akong kakakulelat sa school. Anyway, pero may mas mababa pa sa akin ng mga tao, which is good. Pero yun nga, so pagdating ko ng college, naging
ayun, sabi ko sa mami ko, Mami, pumasa ako sa De La Salle University, Dasmariñas. Tapos sabi niya, Lasal, di ba mahal sa Lasal? Hindi natin kaya yan. Tapos tinignan namin yung magkano yung tuition, ganyan-ganyan. May nag-offer ng scholarship sa Lasal pag sumali ka sa mga organization. So, napasali ako sa isang dance organization. So, first semester, we had to pay the tuition in full. Second semester, kailangan, basta may 5,000 pesos na discount ako sa tuition because I was a part of the organization. May mga tao doon na 100% scholar just because of dancing. So yeah, hindi siya halata pero dancer talaga ako ng college. Points and flexes, kung taga-Lasal kayo, hindi ko alam kung kamusta na yung points and flexes ngayon. Pero since yun nga, sobrang na-attach ako dun sa, ang tawag dito? Sa organization, sa dance org ko, mas yung mga tao sa organization yung naging kaibigan ko compared dun sa mga blockmates ko. Pero, since nakwento ko nga last time na bagsak lagi ako, hindi pwede sa org ang may bagsak. So, one sem lang ako nakatikim ng 5,000 pesos na discount. So, yung third semester na, which was yung second year first college, natanggal ako sa organization. Nawalan din ako ng discount and nawalan din ako ng mga classmates kasi nga naging irregular ako. Kasi nga ang dami kong bagsak. I had to retake a lot of the subjects. So buong college life ko nung first year ng second semester, sobrang lang ako. Maglakad-lakad lang ako sa university mag-isa. Mag-aaral sa library kuno. Ay, may pinag-aaralan ako sa library nun about psychology. I'm gonna talk about that in the future. Hindi ko pa siya pwedeng kasi may mga nangyayari sa akin nun internally na wala akong matakbuhan. So, I had to find the answers on my own. Hindi ko alam kung gano'ng ka-uso yung internet nun. Uso na ba yung internet nun? I guess, kasi may Friendster na nun eh. Anyway, so tambay ako sa library ng university namin. So, nagbabasa ako ng mga psychology books, ng mga self-help books. So, ano nangyari? Nasaan ako? Ba't ko ito kinakwento? Bakit ako nandito? Di ba comedy yung topic kanina? Anyway, yun. So, nung nag-start na ako mag-work, na-realize ko, may era din kasi sa buhay ko na pogi ako. Tapos na hindi ako ganito. So, parang pa-cool, pa-mysterious effect. So, every time papasok ako sa bagong work, ang press release ko muna is ako yung mysterious, cute guy. Tapos mga after 1 week, may realize na ako yung parang kengkoy na komedyante na sa loob-loob siguro ng mga tao. Ba't ba naging crush namin ito noong umpisa? Ganito pala yan. Anyway. So yun, naging ganun muna. Tapos, since nung bata nga ako, meron akong desire to be an artista because of the feeling. Ang sarap ng pakiramdam na may ginagawa ka. Tapos, na-appreciate ka ng mga tao. So, generally, performing, dancing, acting, singing. Ito yung time na nahumaling ako sa show na Friends. Okay, dito napapasok yung pagiging quote-unquote comedian ko kasi sobrang fascinated ako kay Phoebe Buffay. Kung hindi kayo familiar sa Friends, may isang character doon, pangalan niya Phoebe Buffay, played by Lisa Kudrow. So sobrang obsessed ko kay Lisa Kudrow. Pinanood ko yung isang video niya. She was giving a commencement speech sa Vassar University where she graduated many years ago. Probably 40 years ago. Tapos yung speech na yon, literally it changed my life. Bibigay ko lang yung gist. If you wanna watch the whole video nung commencement speech niya is Lisa Kudrow Vassar speech. Hindi nyo naman panonoorin. Wala naman kayong pakialam doon. Hayaan nyo na. Ibibigay ko na lang yung gist. Sabi niya, nung college kasi siya, she was into medicine because her dad was a parang headache scientist. So, matalino talaga sila. So, ang course niya nung college about medicine, blah, blah, blah. Pero while driving, may pinapakinggan siya sa radio show na comedy show. Tapos, nakikinig siya, naiirita siya kasi yung punchline ng mga komedyante doon, dapat daw hindi ganyan. Dapat ganito. Mas nakakatawa pag naging ganito yung bato. Tapos napapaisip siya, bakit ako nakikialam? Scientist ako. I'm going to be a scientist. Bakit
bakit ko sila tinuturuan kung paano magbitaw ng joke? Sige, one of these days, pag ako na yung magbibitaw ng joke, ganito yung gagawin ko. Tapos mapapan siya, ha? Bakit? Tapos na-realize niya, gusto ko ba mag-artista? Gusto ko ba maging, comedian? Tapos, palakas daw ng palakas yung feeling na yun. Which, yun yung nangyayari sa akin. Na parang, palakas ng palakas yung desire ko to be a performer. Tapos sabi niya, okay, alam mo, since kagagraduate ko lang naman ng college, I'm gonna try this acting thing for a couple of years. Pag hindi nag-work, makakabalik naman ako bilang isang scientist. I think this is the perfect time because I'm 22 years old. Si Lisa to hindi ako. I'm 22 years old. Wala naman akong anak. Wala pa akong binabayaran ng mga mortgage. I'm just gonna give it 2 years. Itatry ko ng itatry. So yun yung ginawa niya. Marami pang nangyari doon. Pero na-realize ko yun yung nangyayari sa akin during that time. I was listening to that podcast. I was 21. Not podcast. I was listening to that speech when I was 21 and sabi ko, tamang-tama, pag tungtong ko talaga ng 24 years old, I'm gonna drop everything. I'm gonna try out to be whatever, to do something. So yun yung, true enough, na nakapasok ako sa isang parang maliit na theater company in 2013. So I was 24 in 2013, tapos doon ko na-realize, wow, I'm finally doing this. Uma-acting ako on stage. This is a very, very small theater company and everyone in that company was like a newbie. So parang para siyang project na kami lang yung nakakaalam. Ganun. But I really enjoyed it. It taught me a lot. Tapos ang mentor noon ay si Direk Joey Paras. Si Joey Paras ay artista naman sa Channel 2. May movie siya with Direk Wenderamas. Ang title is Becky Kang. Ganda nun. Tapos doon ko nakikita kung paano siya magbato ng joke, bato siya magpatawa, medyo ko siya na-absorb, which was good kasi yung training naman ni Direk Joey Paras is sa Tanghalang Filipino, which is mga legit actors talaga. Pag sinabing teatro, Tanghalang Filipino or PETA, mga ganyan. So, malakas naman yung tiwala ko na kung ano yung napipick up ko kay Direk Joey is makakatulong naman sa akin. So, yun, ganun. Pero nga, ito din yung time na hindi man na-bash, na-criticize ako for not being able to act well. And it crushed my dreams of being an actor. Ito yung time na parang feeling ko hindi ko kaya. Hindi pala ako magaling. Tapos umiiyak ako nun. Pag tinanong niyo ako, have you ever been heartbroken? Parang yun yung maaalala ko lagi kasi may pinapagawa sa akin. Hindi ko talaga magawa. As in, sobrang basurang acting. Tapos na-realize ko, shucks, ang tagal-tagal kong pinangarap to, tapos hindi pala ako magaling. But in my head, akala ko magaling ako. Pero, anyway, that's a different topic. So yun, after nun theater na yun, sabi ko, hindi ko na to itutuloy. Babalik na ako sa corporate. But, yun nga, yung nagko-call center na ako ulit. Yung desire ko talaga, parang gusto ko, hindi ito dapat yung ginagawa ko. I should belong in the media, in the creatives. Ito yung mga sinabi ko nung first vlog. Tapos, ganun pa din. Pag nasa bagong work ako, papatawa pa din ako. Ako pa din yung class clown. Tapos, mahirap kasi siyang mahirap siyang i-claim na nakakatawa ka kung ang napapatawa mo lang is your circle. Alam mo yun? Kasi pag yung mga sinasabi mo sa circle mo, dinala mo na to a wider audience. Baka hindi ka pa nila gamay, hindi ka pa nila gets. So, nung nag-start na ako mag-TikTok, hindi pala muna TikTok, nag-Twitter ako, gumagawa ako ng mga memes sa Twitter, tapos parang yung iba doon nagva-viral. Hindi ko alam kung sabihin ko to kasi baka may magalit. Pero, debatable to. Nung nagto-Twitter ako, alam niyo yung meme ni Kim Chu na, ni Chris Aquino na parang, naiiyak ka because I'd like to claim na ako yung nagdala nun sa mainstream audience. Well, it was on YouTube. Pero kasi, nung time na nag-work ako kay Chris Aquino, naghanap ako ng mga memeable moments niya. Hindi inuto sa akin. Gusto ko lang kasi nga, nag-gets ko na parang sobrang meme-worthy ni Madam Chris. So, lagi ako nanonood ng mga old videos niya sa YouTube. Since ako yung gumagawa rin naman ako ng memes sa Twitter,
nakita ko yung part na yun, tawang-tawa ako. Sorry Kim Chu kung mapanood mo to. Tawang-tawa ako na yung mukha ni Chris Aquino parang, girl, kwento muna bago iyak, parang ganun. So, naiiyak ka because, alam mo yun, so kinuha ko yung clip na yun. Ay, hindi. Okay, wait, sorry. Ang dinala ko pala sa Twitter was yung iyak ni Kim Chu. Okay, ako yung dahilan nung iyak ni Kim Chu na mga ganun siya. Yun yung kinat kong clip. Tapos, I don't know, may iba siguro hinanap yung full video. Tapos nakita nila yung kay part ni Chris, dinala nila yung kay Chris sa Twitter. Okay, am I making sense? Sorry, parang yung last 10 minutes na kinabi ko, jumble. Yun lang. So yun, mag-start ako magpatawa sa Twitter. So na-realize ko, okay, nagigets ng ibang tao yung humor ko the way I think. Okay, good. Parang ganun ako. And also, yung meme na ginawa ko pala kay Chris Aquino, yung job interview. So, nung time na mag-aano ako, 26 minutes na agad to! Ano ba yan? Anong nangyari? 26 minutes? Nakakaloka. Ang dami ko palang gagawin today. Sorry. Sabi ko, ilalabas ko lang muna itong mga saloobin ko. Sorry. Nasaan na ako? And I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of hurt. So yun nga, pagka noong 2021, ito na yung unemployed ako. Sobrang, I think one of my lowest years ever. Kasi I was unemployed, pandemic, hindi tayo makalabas. Tapos paubos na rin yung pera ko. Kasi may aso ako noon, laging nasa vet. So, parang nag-spiral na ako. At I'm gonna talk about my kalungkutan eras some other time. Pero, doon ko na-discover yung TikTok. Okay? I was going to be a part of a show na hindi natuloy. Before proceeding with that show, kabang-kaba ko. Kasi sabi ko nga, baka mamaya magmukha akong unprofessional. So, I need to practice my acting again after so many years. Kasi nga, 2013 pa ako umarte nung sa teatro. Baka pag dating sa shooting dito, magmukha akong tanga. No. So, magti-TikTok ako. Gumawa ako ng mga skits. Yung unang-unang skit ko pa is a borrowed joke. Hindi ko original yon. I heard it from somewhere. But kind of went viral. So, one thing led to another. Tapos, alam nyo ba, nung nag-start ako mag-TikTok, I think a lot of content creators would resonate with this. Sobrang nag-observe pa ako ng trends kung ano yung sikat, gagayahin or parang gagawan mo ng sarili mong twist. But then, eventually, na-realize ko talaga, I need to stay true to what I really find funny sa sarili ko. Hindi, pag pinanood nyo kasi pag tinignan nyo kasi yung following ko, hindi siya ganun kadami compared sa mga malalaking comedy content creators. But, kung ang goal ko is maging pinakasikat na content creator, I think gagayahin ko na lang siguro yung relatable na mga content. Pagka napanood ng kahit sino, kahit hindi ka kilala, pero mapanood yung video mo, uy, nakaka-relate ako dito, nakakatawa, follow. Pero kasi yung mga content ko is, feeling ko ganito yung magiging reaction ng mga tao pag first time mong mapanood. Saan galing yun? Ha? Okay. Next, video ko. Oh! Ano to? Okay. Tapos next video. Parang it takes time before mo mag-gets yung mga pinagagawa ko sa TikTok. And na-realize ko, pag ganun yung reaction ng mga tao, more on, phones, saan galing to? Ano naman to? Hindi ko gets. Mas natutuwa ako kaysa yung may mga parang millions and millions of views, pero sobrang iksi lang, parang mga 10 seconds lang, or parang mga 30 seconds lang, tas walang pinatunguhan yung storya. Very lang, cute, snackable, term nila, snackable, yung parang
Napanood ko, cute, natawa ko. Next, hindi ako na-fulfill. Pag ganun yung mga videos pag ganun yung mga videos na kati ng ilong ko, na napoproduce ko. So, I need to make sure na yung mga videos na ginagawa ko, many years from now, pag napanood ko, matatawa pa din ako. Which is, nangyayari. Kasi, marami akong videos na nakalimutan ko na ginawa ko. Tapos, magpa-pop up ulit sila sa notifications ko. Kasi parang may mga taong syempre nag-binge watch, umabot sila sa mga videos ko sa 2021. Ang pangit pa ng ilong ko nun. Nakakapag jump scare. Alam, pag makikita ko yung mga ilong ko nun, pag gano'n. Tapos yung first time ko ulit mapapanood, natatawa ako. I mean, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Natatawa ako sa mga luma akong videos. Pero syempre, may mga flop din. May mga, pag napanood ko, he was trying. Oh my goodness. Okay, ganun. So, anong point nito? Anong point ko? Anong point ng whole video na to? Because it's already 31 minutes. I need to close this. Alam niyo kung bakit? Kasi, yung memory card na nabili ko dito is good for mga 35 minutes lang or 33 minutes, ganyan. So, I need to close this. So, bottom line is, ang bottom line ng video, ito, seryoso to. May mapupulot kayong aral. For the longest time, since I was a child, I've been staying true to what I find funny. Of course, thanks to... Sinusubukan ko maging matalino. Thanks to the influences I had growing up. Yan, si Lisa Kudrow. Kristen Wiig from SNL. Family Guy. Oh my God. Family Guy. Although problematic yung mga first few seasons nila, pero gustong-gusto ko yung term is tiwang. I'm not sure if familiar kayo sa word na tiwang, pero yung tiwang is kabaliwan. Yung kabaliwan ng Family Guy, sobrang randomness. Mad TV, of course. Oh my God, pangarap ko dati maging cast ng Mad TV. Parang feeling ko, kasi isipin mo, pag hindi ka komedyante, tapos makikita mo ako yung mukha kang tanga. Sabi, hindi ba sila nahihiya? Bakit ka ganyan? Feeling ko Mad TV yung nag-train sa akin na parang, no, this is art. Can't name na art. This is art. You need to respect yung art behind the comedy. Hindi lang siya basta ganun. Hindi ko alam. Parang every time gagawa ako ng TikTok video, to me, it's a project. It's hirap i-explain. Anyway. So, may balak ba ako maging stand-up comedian? Wala. Pero feeling ko kaya ko. With the right training and the right writing, right material, I probably would be able to do it. Kaya lang, I'm an introvert, not sure kung anong pakiramdam ng nakatayo, tas nagsasalita sa mic. I don't do hostings kasi nga, hindi ko siya kaya. So yun, should we end this vlog? Alright, so it's time for our closing remarks. Since we talked about comedy, we are going to sing. Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Dahil ikaw bro, ang star ng Pasko. Alam nyo, gusto ko ito yung time na kalilipat lang ni Angel Roxin sa ABS-CBN doon. Tapos doon siya sa basta yung scene niya, katabi niya si John Lloyd Cruz kasi nga, sila pa yung binibuild up na love team because of, yung sequel ng Lobo. Anyway, I'm such a fan of Angel Roxin. I've met her. Kwento ko lang sa inyo yung unang-unang time na nakita ko siya. She was shooting a commercial in BGC. I think it was a sanitary napkin something. So basically, nakapang Maria Clarang outfit siya. Tapos naka-scooter, yung scooter. Tapos, mini-makeupan si Angel Roxin.
nung makeup artist. Siyempre, alam ka na nung guard. Imagine nyo mini-makeupan si Angel Locsin ng guard. Sorry. Mini-makeupan si Angel Locsin ng makeup artist. Tapos, hindi maalis sa image ko yung guard. Bakit siya nakakatawa sa akin? Nakakairita. Tatapusin ko lang yung kwento. Bakit nakakatawa? Mukha akong tanga. Sabi na make-upan si Angel Locsin, makeup artist, nalaglag yung isang makeup bag. Siguro mga 3 depa yung layo niya. Nung nalaglag yung makeup bag, tumakbo si Angel Locsin. Siya yung nagpulot. Okay. Yun yung first nakita ko sa kanya. Ano lang ako, nagtatrabaho pa ako sa BGC bilang isang teacher ng mga Koreano. Tutor. Tapos yung second time was in-invite siya ni Chris Aquino na manood ng block screening ng movie nila ni Julia Barreto and Joshua Garcia, which was I Love You Hater. Tapos, kasi part ako ng production, di ba? So, binivideohan ng mga cameraman si Chris Aquino palabas ng sinehan sa SM Aura Directors Club. So, maliit lang yung sinehan na yun. So, ganyan. Imagine niyo, ganyan yung mga cameraman naglalakad ng patalikod. Kasi nga, nakatutok sila kay Madam. Tapos, si Angel Locsin nasa likod ng cameraman. Natakot siya na makaharang sa mga cameraman na naglalakad. Alam niyo yung ginawa ni Angel Locsin? Diba nakaganto siya, tapos palabas yung makita niyo yung outfit. Palabas yung cameraman. Sabi ni Angel Locsin, sorry po. Girl, you're Angel Locsin. Kahit nga itulak mo kami. Magpapasalamat pa kami. Charot lang, yun lang. Maraming salamat po.